Ito ay tinaguriang Woodstock ng Midwest. 3 araw na malaking pista na may sikat na rock and roll acts. 300,000 tagahanga ang nagtungo sa basang lugar malapit sa Evansville, Indiana. Nahikayat sila ng pangakong pagtatanghal ng sikat na banda gaya ng Black Sabbath, The Eagles at Fleetwood Mac. Naglabasan agad ang babala matapos ang matagal na trapiko at dumating ang mga sabik na manonood ng konsyerto sa liblib na lugar na may 6 lang na portable na palikuran. Malinaw na ang mga organizer ay may mga ambisyong lampas sa kanilang kakayahan. Sa loob ng 72 oras, bumaha ng malakas na ulan sa maputik na bukirin at laganap ang lantad na paggamit ng droga. Bumagsak ang kaayusan sa publiko sa Bull Island, kaya napilitan ang mga dumalo na magpursiging mabuhay imbes na magpakasaya. Ang mga promoter ng musika mula Indiana na sina Tom Duncan at Bob Alexander ay nagtagumpay matapos nilang idaos ang Boise Field Freedom Fest noong Hulyo 1972. 3,000 at libong katao ang nagtipon sa Evansville para panoorin sina John Lee Hooker at Ike at Tina Turner. Gayunpaman, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng pulisya at libu-libong galit na tagahanga na gustong makapasok ng libre sa labas ng estadyum. Kahit matagumpay ang kaganapan sa pananalapi, nagsampa ng kaso ang lungsod laban sa mga promotor para kumpiskahin ang kita at mabawi ang dagdag gastos. Dahil sa matinding epekto ng 12 oras na Freedom Fest, nangako ang alkalde ng Evansville na hindi na ito mauulit sa lungsod. Pero para sa mga promotor na 20 taong gulang, patuloy pa ring gumugulo sa isip nila ang mga pangarap ng karangyaan. At halos 1 buwan pa lang matapos ang kanilang nakaraang festival, inanunsyo na ng dalawa ang plano para sa mas engranding kaganapan. Magpapalabas sila ng isang 3 araw na festival sa Midwest na hinding-hindi malilimutan at malalampasan pa ang Woodstock. At sa lineup na nakuha nila, kasama sina Black Sabbath, Joe Cocker, Fleetwood Mac, Rod Stewart at The Faces, The Doors, Ravi Shankar at The Eagles, ilan lang sa mga ito. Paano pa ito magiging kulang? Orihinal na plano ng magkaibigan na idaos ang Mega Fest sa Chandler Raceway sa Evansville. Mabilis na benta ang mga tiket matapos kumalat ang balita tungkol sa event. Halos 9,000 advance tickets na ibenta sa $20 bawat isa sa ilang araw lang. Mukhang napasubo ang dalawa sa mas malaking problema kaysa kaya nila. Nabook na nila ang mga performer at naglabas ng buong pahinang ad sa Rolling Stone bago pa nakuha ang mga mahalagang permit. 1 linggo ito matapos ang engranding anunsyo. Itinigil ng Warwick County ang karagdagang pagpaplano dahil sa restraining order matapos ang mga alalahanin sa trapiko, seguridad at pasilidad para sa 50,000 hanggang 60,000 na tagahanga. Sumunod agad ang mga injunction mula sa mga kalapit na county ng Evansville, Posey, Vanderburgh, Gibson at Pike. Lalo pang lumobo ang inaasahang dadalo sa daan-daang libo habang nakakuha ng atensyon ang kwento. At dahil sina Duncan at Alexander ay may utang ng 700,000 desperado na silang matuloy ang pagtitipon ng musika anuman ang mangyari. Dahil ipinagbawal ng korte ng Indiana ang event, nalagay sa alanganin ang mga promotor at 4 na araw na lang para maisalba ang kanilang obligasyon. Dahil sa posibilidad na daan-daang libong tagahanga ang dadagsa ng walang opisyal na permit, nakatagpo ang mga organizer ng lugar na inakala nilang perpekto. Kumalat ang mga chismis na tinitingnan nila ang Bull Island sa Wabash River at agad na naglabas ng pansamantalang restraining order sa Posey County. Kasunod nito, inilabas din ang parehong utos sa White County, Illinois. Ang Bull Island ay hindi talaga isang isla, kundi isang liblib na peninsula sa loob ng Wabash River na may lawak na 1,000 at 100 ektarya. Bagamat sakop ng korte ng Illinois ang lupa, tanging sa Indiana lang ito mapupuntahan. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipatupad ng pulisya ang restraining order nang hindi lumalabas sa nasasakupan nila. Kaya nagkaroon ng legal na butas ang magkasama para gawin ang event. Habang papalapit ang Labor Day weekend, lalo pang nagpursige sina Duncan at Alexander na matuloy ang festival at nanawagan sa telebisyon sa mga autoridad na pag-isipan muli ang kanilang desisyon. Nang makita ng mga opisyal ang dagsa ng tao sa Timog Indiana, napansin nila ang posibleng kaguluhan kung hindi matuloy ang festival. Sa huling sandali ng Huwebes ng gabi, sa wakas ay nakuha ng event ang pahintulot na ituloy sa Bull Island. Mula sa puntong ito, nakilala na ang Erie Canal Soda Pop Festival
sa hindi malilimutang palayaw na Bull Island Festival. Tiniyak ng kasunduan na matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan. 500 portable na palikuran, 40 balon ng tubig, kumpletong pasilidad medikal, catering, serbisyo sa basura at 2 helicopter. Ipinagmamalaki nilang kumuha ng karate experts mula Chicago at Los Angeles para sa seguridad, ngunit dumarami pa rin ang kanilang legal na problema. Kinahapong iyon, nagsampa ng class action suit na $500,000 laban sa mga promotor dahil sa mapanlinlang na pahayag. Biyernes ng umaga, isang araw na lang bago buksan ang mga gate, kumilos na agad sina Duncan at Alexander. Nag-post agad sila ng $200,000 bond sa White County at nangakong magbabayad ng 5 milyon para sa liability insurance. Ngunit may mga bagong hadlang at gastos na muling lumitaw. Sa Illinois, kailangan ng permit para sa pagtitipon ng higit 5,000 tao na bilhin 60 araw bago ang event. Ang paglabag sa batas na ito ay may multang $5,000 kada araw na aabot sa $15,000 para sa 3 araw ng festival. Habang inaayos ng mga organizer ang permit fees, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Bull Island venue. Matapos makabenta ng higit 20,000 advance na ticket, inaasahan ng mga promoter na nasa 55,000 katao lamang ang dadalo, ngunit malinaw na mas marami pang tao ang papunta sa festival. Dahil 2 kalsada lang papunta sa Bull Island, umabot sa 20 milya ang trapiko mula sa lugar pagsapit ng hapon ng Biyernes. Sobrang sikip ng mga kalsadang papasok kaya libo-libo ang iniwan na lang ang kanilang mga sasakyan at naglakad na lang, naglakbay ng milya-milya sa kabukiran para marating ang kanilang destinasyon. Pero simula pa lang iyon ng mga bangungot na eksenang mangyayari sa mismong lugar. Kahit na kayang maglaman ng lugar ng humigit kumulang 55,000 na nagdiriwang inaasahan na aabot ito ng higit 5 beses pa roon. At dahil wala ang inaasahang mga eksperto sa karate, naiwan ang mabigat na tungkulin ng pagkontrol sa tao sa 3 deputy sheriff lang mula sa White County, Illinois. Mas dumami pa ang pulis pero nanatili lang sila sa labas ng festival. Kaya sa loob ay tila walang batas na kasiyahan. Magsisimula na ang festival sa wala pang 12 oras at ang mga manggagawa ay nagmamadaling tapusin ang paghahanda sa malayong lugar para sa napakaraming tao. Gayunpaman, sobrang kulang ang infrastruktura at organisasyon. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, humigit kumulang 50,000 katao na ang dumating. Ang mga sabik sa musika ay nagkakampo sa tent, sleeping bag, kotse o kahit saan may pwesto. Kung sasabihin mong kulang ang mga pasilidad, sobrang maliit pa yun. Halos walang kalinisan doon. Gayunpaman, tinupad ng mga tagapag-organisa ang kanilang pangako at nagdala ng 300 kahoy na palikuran sa lugar. Pero mabilis itong binaklas ng mga tao at ginamit bilang panggatong. Dagdag pa, balak ng mga promotor na maghukay ng 30, 40 balon at gumawa ng 400 panlabas na palikuran, ngunit nauwi lang ang mga tao sa ilang balon na walang laman o hindi umaagos. Sa 6 lang na banyo, tama yan, 6 na palikuran para sa halos 300,000 na dumalo sa festival. May dumalo na nagsabing pagbukas niya ng pinto ng palikuran, nakita niya ang dumi ng tao na halos 2 talampakan ang taas mula sa inidoro. Di nagtagal, niyakap ng mga nagdiriwang ang kalikasan at nagbawas sa isang bahagi ng lupa na tinawag na Third Fields. At habang kakaunti ang mga palikuran, wala namang mga paliguan, kaya naging dambuhalang batya at sakuna sa kalinisan ang ilog Wabash dahil libo-libong tao ang naligo sa ilog. Nagpatayo ng tolda ang mga tao sa kahit saan habang ang iba ay naglatag ng paninda. Lahat mula sa damo, kokaina, heroin, lysergic acid, diethylamide mescaline at marami pang iba ay hayagan at malayang ibinebenta. Lalo na sa pinakakilalang bahagi ng lugar ng pista na tinatawag na Alice in Wonderland Avenue. Maaring walang mga palikuran o paliguan, pero mayroong acid testing center sa medical tent. Para mapanatili ang ligtas na paggamit ng droga, pwedeng bumili ng mga tableta ang mga tao at pagkatapos ay libre itong masusuri sa loob ng ilang minuto. Panapanahong patalastas anunsyo ang nagbababala sa mga nagdiriwang na huwag bumili sa di kilalang nagbebenta o laban sa acid na may strychnine. Pagdating naman sa masasamang karanasan, marami-rami iyon. Ayon sa ulat, bawat 5 minuto ay may kabataang inaasikaso ng medikal na tauhan dahil sa overdose sa droga. Sa wakas, noong Sabado,
Setyembre 2 ang opisyal na unang araw ng festival, nagsimula na ang tugtugan. Pero hindi naging ayon sa plano ang mga nangyari. Naantala ng 3 oras ang mga pagtatanghal, kaya naging masama ang pakiramdam sa natitirang event. Si Joe Cocker, British blues rock singer, dapat isa sa unang performer, pero hindi siya dumating. Ayon sa mga organizer, dumating ang management ni Cocker noong Sabado matapos makita ang higit 200,000 tao sa lugar. Iginiit nilang dagdagan pa ng 3,000 at $1,000 ang bayad na nagdoble sa napagkasunduang halaga. Ayon sa mga awit, hindi lang si Cocker ang pangunahing artistang umatras sa lineup. Ang Black Sabbath, kasama si Ozzy Osbourne, ay nasangkot din sa isang alitan. Di umano'y humihingi ng dagdag na $10,000 na hindi kayang ibigay ng mga organizer, kaya hindi rin sila tumugtog. Ang festival ay nilayon na maging karibal ng Woodstock, pero sa puntong ito, wala pang 20% ng mga pangunahing artista ang tunay na nakatugtog, kaya nagkaroon ng mahahabang katahimikan sa pagitan ng mga set. Sa ikalawang araw, paubos na ang pagkain at tumaas ang presyo, kaya naiinis ang mga nakapila. Ayon sa ulat, ang mga nagtitinda ay naniningil ng $10 kada hamburger, na mahigit $70 na ngayon. Bukod pa roon, hindi makalusot ang mga karagdagang food truck dahil sa dagsa ng mga sasakyan at tent, kaya isa sa mga truck ay hinijak, ninakawan at sinunog. Ang kawalan ng musika ay nakakagalit, na lalo pang nagpasama sa galit ng libu-libong gutom na hippie. Hindi nagtagal, naging magulo ang sitwasyon. Maaga ng Sabado, tinatayang 2,000 katao ang nagnakaw sa tanging food center ng isla at winasak ang 2 truck. Lalong tumindi ang tensyon tungkol sa kakulangan ng pagkain ng Linggo ng gabi nang sinunog ng mga galit na tao ang food truck, nagdulot ng pagsabog ng gas tank at makapal na usok sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, parehong sinapit ng 2 trailer ng panaderya at isang truck ng soft drinks. Mabigat ang sitwasyon sa pagkain, may ulat pa na may pumapatay ng baka sa isla para gawing pagkain. Linggo'y isa na namang araw ng pagkadismaya sa pila. Hindi nagpakita ang The Faces na pinangungunahan ni Rod Stewart, isa sa pinakamalalaking rock and roll stars noon. Nag-ikot muna ang manager gamit ang helicopter at itinuring na hindi ligtas ang lugar para sa pagtatanghal ng banda. Matinding dagok ito sa mga promotor na nakapagbayad na ng $100,000 bilang paunang bayad sa grupo. Ang mga bandang nagkansela ay hindi naman sakim, pero kinontrata sila para tumugtog sa 50 hanggang 60,000 na manonood, ngunit dumating silang humarap sa grupong 4 hanggang 5 beses na mas marami kaysa doon. Ang tanging di nakanselang bahagi ng event ay ang malakas na ulan na nagpalala sa hirap ng mga tao at ginawang putikan ang paligid. Pagsapit ng Linggo ng gabi, lubos nang nagulo ang Bull Island. Galit ang mga tao dahil sa pag-atras ng mga pangunahing banda at matinding kakulangan ng supply. Habang tumitindi ang tensyon, nag-away ang mga tao nang magsimula ang kaguluhan at suntukan. Nakatakdang tumagal hanggang hating gabi ng Lunes ang Mega Fest, pero dahil sa kulang na banda, pagkain, tubig at tuloy-tuloy na ulan, marami ang umalis. Nang malapit nang matapos ang event, tinatayang 20,000 hanggang 50,000 katao pa ang nasa Bull Island. Pagkatapos ng huling tugtugin, inihayag ng organizer ang pagtatapos ng festival. Doon na nawalan ng kontrol ang mga tao at sumugod sa entablado. Ninakawan at sinira ang platform dahil sa matinding galit. Habang tumatakas ang mga promotor sakay ng helicopter, nakita nilang magulo sa ibaba. May mga nagnanakaw ng sasakyan, gasolina at gulong. Pagkatapos, bilang sukdulang pagpapakita ng pagkadismaya at galit, sinunog ng mga tao ang entablado. Sa 37 na banda na inanyayahan para sa festival, wala pang 12 na kilalang grupo ang tuluyang tumugtog. Umasa ang mga tagapag-organisa, nakikita sila ng humigit kumulang $4 milyong, ngunit sa halip ay humarap sila sa $100,000 na pagkalugi. 2 dumalo sa festival ang nagbayad ng mas mahal. Sa Bull Island, may namatay sa hinihinalang overdose at isa pa ang nalunod sa Ilog Wabash. Mistulang tambakan ng basura ang Bull Island matapos ang festival, kaya ipinag-utos ng may-ari ng lupa na ipa-bulldozer at ilibing ang toneladang basura. Nagpadala siya ng bill na 20,000 sa mga organizer pero hindi ito nabayaran. Nagtapos ang kaganapan gaya ng pagsisimula nito na may iba't ibang kaso.
Isang magsasaka mula sa kalapit na lugar ay nagsampa ng kaso laban sa mga organizer dahil sa pagkawala ng kanyang mga baka matapos malanghap ang marijuana. Isang kumpanya ng renta ng instrumento ang nagdemanda dahil nasira ang grand piano na ginamit umano bilang palikuran sa isang selebrasyon. Kahit na naubusan na ng pera ang mga organizer, dinagdagan pa ng catering company ang kanilang problema sa korte sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso na nagkakahalaga ng $75,000. Nagsampa rin ng kaso ang Posey County at estado ng Indiana para sa danyos at tumagal ng 9 na taon ang mga kaso sa korte. Dahil sa magulong pagsasama, hindi na muling nagtrabaho ng magkasama sina Duncan at Alexander, ang mga organizer. Ang isa ay nagretiro mula sa laro sa sumunod na taon na nagsabing ang mga rock festival ay, sa madaling salita, hindi tama sa moralidad. Ang Erie Canal Soda Pop Festival ay nagtangkang gumawa ng kasaysayan sa musika, ngunit nauwi lamang bilang halimbawa kung paano hindi mag-organisa ng festival. Ngunit hindi tulad ng Woodstock, ang tanging bagay na naging alamat tungkol sa Bull Island ay ang kakayahan nitong maging isang hindi planadong episode ng Survivor, The Music Festival Edition. Panoorin ang susunod na episode. Kung interesante para sa iyo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.